Good morning sa liwat mga kauturan sa siling aga. Nagapadayon kita sa pagpasalamat sa mataong kigayunan. Nga nang sa aton sa gyapon ang mag-enjoy sa kabuhi nga ginhatag sa Dios sa aton. Sa siling aga liwat pagpadayon kita nga magadala sang iya matahom nga mga pulong sa balaan kasulatan nga amo ang kinanglanon sa tagsa-tagsa naton kalag. Ini nga kada aga isa ka sang alagad sang Ginoo nga ma-deliver ang mensahe because I know nga ginahandom ginalong naton ang mamati sa mensahe sang Ginoo sa makasimbahan. But since ari kita sa sitwasyon nga hindi pa na ginaalaw sa aton, allow me to deliver the message of God direct to you this morning while nagapangafi ka or anuman ang ginahimo nimo, nagagardening ka. So allow me to deliver the message of God, hoping nga makabulig ini sa imo sa pagpabakod sang imo pagtuo, sa pagpadig-on sa imo relasyon sa Ginoo, sa piyak sa ginatubang naton sa pagpangabuhi. So today, luyag na ko niwat nga tagaan importansya ang kabuhi sang pila ka madisipulo sa Bible or known as the Apostles of Jesus Christ. Ang ilan nang in-experience after the ascension of Jesus Christ and they began to their task or their ministry sa pag-scattered sa buong. Now, luyag na kon basahon again from the book of Matthew chapter 10. Nga nagasiling, he called his 12 disciples to him and gave them authority to drive out evil spirits and to heal every disease and sickness. These are the names of the 12 apostles. First, Simon, who is called Peter, and his brother Andrew. James, son of Zebedee, and his brother John. Philip and Bartholomew, Thomas and Matthew, the tax collector. James, son of Alphaeus and Thaddeus. Simon the Zealot, and Judas Iscariot, who betrayed Jesus. These 12 Jesus sent to follow, not go among the Gentiles or enter any town of the Samaritans, to the lost sheep of Israel. Now, ang aton subong nga ginatalakay amo ang pagtulok kag pagtuon sa kabuhi sa mga disipulo nga na-record sa balaan nga kasulatan, no? So, yesterday we discussed the life of Andrew. Kaya nakita naton kung ano katahom sa nga kabuhi. And Peter, why naton gintakol ang life there ni Peter? Because si Peter, familiar sa aton kag medyo mas kabisado naton ang nangin life sa sining person. So, the other thing nga aton subong italakay sa study the life of James, the son of Zebedee. James, sino ini si James? Kag ano ang experience siya? Kag ano ang mensahe nga makuha naton throughout sa venture kag sa iyang masiling naton sa iyang kabuhi as an apostle of Jesus Christ. So tulokon naton ini sa sining aga kung sino ini si James. So siling sang Bible, these are the names of the 12 apostles. First, Simon, brother Andrew, James, son of Zebedee, and his brother John. Again, two set of brothers. The first one, Andrew and Peter, known as the first brothers. And the second set of brothers, amo si James kag si John. Nga ginatawag sons of Zebedee. Ini nga mga tao, ginatawag ini sila mga fishermen, no, by profession or vocation. So mga tao ini sila nga mananagat dito sa lugar sang Galilee. Ang ilang mga kabuhi ka mga nanagat, hindi lang nga nagapulo pamingwit ikaw or tulok ikaw sang isda, kundi isa ini man involved sang hard labor, no, mabudlay because of sometimes may mga trahedya nga nagaabot sa tunga sang dagat nga wala naton gina-expectar. Kaya amo nang ila kabuhi. No, again, good morning sa mga utod naton dira nga naga-view subong. So today, sino ini si James? The Bible describes that James, known as the son of Zebedee.
Zebedee, their father, also was a fisherman. Now, that's why dira sila nagapangabudlay. So, ang Mark chapter 3, verse 17, naga-record nga ini si James, ginatawag the son of thunder, no, anak sang kilat, no. Amo ni ang description. Actually, hindi ni saya anak sang kilat, bata ni saya ni Zebedee. But ang iya character, ang iya pagkatawo, gin-describe sa iya, kaginbutang sa iya ang description that he was the son of thunder. Why? Because of zealousness sa sininga person sa ministry nga nagahara-hara, no, on fire ang iya kabuhi. James was passionate, zealous, fervent, and aggressive in the ministry. Amo na ang iyang characteristics, no, ang ara sa iya. Very aggressive, very zealous, and also passionate. Kag amo ni ang manami nga character traits sang isa ka alagad sang Ginoo, no, agresibo sa pagwali, agresibo sa pagdala sang pulong sa Ginoo, pero ara siya ang grabe nga passion for the glory of God and passion for the lost nga makadangat sa kaluwasan. So, ang kabuhi nila didto sila halin sa Galilee, kag na-record sa Bible nga samtang nagalakat sila on the way to Jerusalem with Jesus Christ, ini si James kag si John, may dako nga nangin reaksyon nga ginhimo. Now, luyag ko ini basahon sa inyo para makita nyo ang record sa Book of Luke chapter 9 para makita naton ang hitabo nga ginapahayag diri verse 52 to 56 in Luke chapter 9. No, amo na di ang isa sa mga hitabo kung paano siya son of thunder. Okay, starting verse 52 in Luke chapter 9. Okay. Sining sa Bible. As the time approached and up to heaven, Jesus resolutely set out for Jerusalem. From Galilee to Jerusalem, maagi sila sa boundary sang Samaria. And he sent messengers on ahead who went into Samaritan village to get things ready for him. But the people there did not welcome him because he was heading for Jerusalem. When the disciples James and John saw this, they asked, Lord, do you want us to call fire down from heaven to destroy them? But Jesus actually rebuked them because isang new recorder, Jesus rebuked them because in Jesus Christ wala kamo kabalo because the Son of Mary in order to seek and to save which was lost. Kagwaay nyo na siningin na intindihan. No, ang luyag ko di ipakita amo sini mga utod. On the way to Jerusalem from Galilee, hindi na malakat isa lang kasimana, ay isa lang kaadlaw, no? So days or possible nga nag-reach pa 1 week. So madabot sila sa boundary kag location known as the village of the Samaritan. Lodge or lodging mapahuway or overnight. Siling Jesus Christ, si sent two messengers agod nga mag-prepare, but in return, ang mga tao sa Samaria or Samaritan village wala nag-accept sa ila. Nga aman. Tungod may problema ang mga Hudeo kag Samariahanon, wala sila nagaisa kag wala sila nagabinugnohanay. So sa pagbati nila kay Jesus Christ, hindi sila gusto mag-accommodate, no? Hindi sila gusto mag-accommodate. Although nga may record in the book of John chapter 4 the conversion of the woman at the well of Sychar. No, dira ang babae tong Samaritan woman nga nakadangat sa conversion, ka ang mga tawo nga nag-upod sa sing babae nga nakadangat man sa pagkilala sa Ginoo. But in this case, sa paglakat ni Jesus Christ, wala siya ginbaton sang Samaria. So ang description sa Bible, the reactions of James and John, Lord,
we command fire from heaven, agod nga i-consume sila. But sin Jesus Christ, James, take note. Hindi amo na ang plano ko, no? He rebuked the two disciples because my purpose is to seek and to save which was lost. No, amo nang natabo dira. So at least nakiintindihan naton, but James had much zeal but little sensitivity. Amo nang ang problema da. Ara ang zeal sa iya sa pagpangalagad sa Ginoo, but ang problema iya ang pagka-sensitive daw wala pa sa iya. No? So amo na siya ang mga bagay nga dapat naton maintindihan. He was angry, reject nila si Jesus Christ. Pero adra lang siya ang iya emotion. Ang iya emotion daw hindi nangin credible nga tuluko naton nga mangin good nga example tungod hindi amo ni ang plano sang Dios. Ang plano sang Ginoo nga makadangat man ining makatawan sa kaluwasan. So, ang record naman in Matthew chapter 20 to 22. Tan-awon naman naton diri. Ini naman niya mga mothers, tulukan ninyo, mga mothers nga nag-view sa ninyo message subong, tan-awan ninyo ang reaction diri sang nanay. Okay? Then the mother of Zebedee's sons, tani ginhimo na lang the wife of Zebedee, no? Nga the mother of Zebedee's sons came to Jesus with her sons and kneeling down asked a favor of him. Said Jesus, what is it you want? He asked. She said, grant that one of these two sons of mine may sit at your right hand and the other at your left in your kingdom. 22. You won't know what you are asking, saying Jesus Christ. Jesus said to them, can you drink the cup I am going to drink? Anong sabat nila nga duwa? We can, they answered. Now, tuloko naton diri ang reaction kaginhimo sining nanay. Ang nanay nagkadto kay Jesus Christ upod ini ang duwaya ka mature naman nga mga kabataan. No, kay hindi man isla teenager. Nag-approach kay Jesus, Lord, Master, mga bay ako nga kung mag-abot ka na sa imo ginarian didto sa kalangitan, ang akon duha ka bata papungkuon mo gidto sa ila pulungkuan didto, ang isa sa imo tuo, ang isa sa imo wala. No, kanami ano diri ang akon nga luyag ka? It's your turn. It's your turn. Remember, mother came to Jesus kneeling down and asking favor for her sons. No? So, ang ginapangayo diri sang nanay, ang nanamian ko din kung i-apply naton mga nanay nga ara daga palamati. Ini ang nanay nagkadto sa kay Jesus Christ. Mother, she came to Christ, kneeling before Christ, nagluhod siya and asking favor for her sons. No? Anong ginimo niya? She came, the portrait of a good mother. No, kanami sang dagway sang maayo nga iloy. The portrait of a good mother. She came, she knelt, and she asked. Kaya anong ginapangayo? Yeah, secured position in the kingdom of God. No, in the kingdom of God. Now, ano ang application na lang naton diri? I-direct ta sa application. Nanay mamangkot ko sa inyo subong. Nanay nga ara dira nga nagatanaw ka naga-view sini. Kamusta ang imo kabuhi? Concern ka man bala sang future sang imo mga kabataan? Pag siling ko future sang imo kabataan, hindi ako nagatandog sang ila pag-eskwela kag sang ila mga dutanon nga mga handong nga magkaayuhan sila. Ang akon punto diri, ang ila pala abuton sa pag-atubang nila sa Ginoo. Madamo sa mga nanay nangin busy sa pagpangita material things para sa kinanglanon sang ila kabataan, preparation for their future studies or anuman nga mga ambisyon. But question is, mothers, allow me to ask you directly, na-prepare mo bala
ang espiritual nga kabuhi sa kabataan mo that someday somehow preparado sila magatindog sa atubangan sang Dios. Hindi nga magapungko, kundi to preparado na bala sila nga magatindog sa atubangan sang Dios. Amo nang akon pamangkot. Nahimo mo bala like this woman, this mother. Number one, she came to Jesus Christ. Nagpalapit ini nga babayi kay Jesus Christ. Madamo sa mga nanay, they don't care Jesus Christ, they don't care the souls of their children. Diin sila gapalapit. Palapit sila sa mga politiko, palapit sila sa gapanghatag sa mga bugas, palapit sila sa mga tao nga makabulig sila materially, but they don't care Jesus Christ. But the mother of the sons of Zebedee first, she came to Jesus Christ. Nagkari siya sa katubangan ni Jesus Christ, hindi para sa iya kaugalingon. Amuning nga pagtulunan mga nanay. Mga nanay nga naibaluan ko, perti gidya kasako subong. No, sa pagpangabuhi, perti kasako, kag wala na tion nga magpalapit sa Ginoo. No, ang ila kabuhi nanging justifiable para sa ila ang mag-reason out sang ila mga negosyo, sang ila kasakuon, sa mga demands sang kinanglanon sa mga kabataan, and they don't care the needs of their soul by coming to Jesus Christ. But the mothers, sini ni John kag ni James, concerned gid siya, hindi lang sang subong, kundi sang palaabuton sang duwaya kabata sa atubangan sa Ginoo. So number 2, she knelt. It is a sign of total humility. Although nga hindi agad na perceive ang mga plan ng Diyos, portray sa sining manamik nga nanay, nagaluhod siya, asking favor to God nga buligan ang kabataan niya. Nanay, i-direct ko ni sa imo. Sang san-o nga tion nga nakahimo ikaw sang tinion nga nagluhod kag nangayo bulik sa Dios tungod sa kinanglanon sang imo mga kabataan. Nanay, nakatilaw kaginman bala luhod sa tubangan sang Dios para sa imo mga no, madamo sa mananay nga ang ila problema ang ila kabataan. Ang ilang mga sultiro nga iban subong durog sa droga, ang iban sa ila hindi maayong mga kabuhi kag nangin tunok sa ila tagipusoon. Yes, some of the mothers nagatulok nga daw wala na sang pagbag-o. No, may only Jesus Christ can do a miracles for you and for your family. O kag san o ikaw nagluhod honestly nga man, she came to Jesus Christ, she knelt before Jesus Christ, and she asked Jesus Christ a favor. That is a blessing or the grace of God. He asked God to give her grace nga matagaan siya. So amo na di ang akon nga ginapamangkot subong. Mga nanay kag tatay dira, not only the mothers but also the fathers, nahimo mo bala ang magpalapit, nahimo mo bala ang magluhod oy magpangayo sa Ginoo sang bulig, nga buligan ang imong kabataan. Now, ini nakita ko ang katahom sang ginhimo sa sininga Iloy. I hope nga may mga pagtulunan nga makita kita nga hindi reason, hindi justifiable ang mga bagay nga ginahimo naton nga nangin maayo kita nga Iloy tungod kay masako kita sa aton mga negosyo nga makatapos sa aton kabataan. That is good, but in the sight of God, that is not the best. But ini nga babay nagahatag sa aton sa importansya nga isa ka pagtulunan nga hindi lamang sa subong, but tan-aw naton kag pangayoon ang favor para sa kaluwasan nga ang aton mga anak makapungko man sa ginarian sang Dios. So ano ang sabat sini nga babayi? Si anong hambal ni Jesus Christ sini? Ginpamangkot ni Jesus Christ in verse 22 ang iyang mga disciples. Can you drink? I am. Ano ang sabat nila? Yes, we can. Wala nila ini maintindihan actually, because in the book of Matthew chapter 26, when Jesus prayed at the Garden of Gethsemane, he asked, Father, if it is possible,
let this cup away from me, the cup of indignation, the cup of judgment, and the cup of suffering because of the sins of the world. Kag sini Jesus Christ makainom bala kamo sa kupa nga akon man pagaimnan, ang sabat nila because of zealousness in their hearts nga yes Lord we can. Tan-aw naton karon ang konsekwensya sa sina nga tinaga sa aton nga conclusion. Now, in the book of Acts chapter 12 verses 1 to 4, istorya sa kabuhi ni James nga isa ka tawo nga nangin matutom sa pagpangalagad sa Ginoo, pero ano zealousness kag ang iya at Antioch. Okay, chapter 12. It was about this time that King Herod, take note, it was about this time that King Herod arrested some who belonged to the church, intending to persecute them. He had James, the brother of John, put to death with a sword. When he saw that he pleased the Jews, he proceeded to seize Peter also. This happened during the feast of unleavened bread. Now, ang point diri in chapter 12, nag-arise na ang persecution sa ginatuwag the first church recorded in the book of Acts. And this James, son of Zebedee, nga nagsiling yes we can, he was called the first pastor of the church, the apostle of Jesus Christ. But when Herod attacked the church, when Herod wanted to attack and destroy the infant church, he singled out James for arrest and execution. So ginhimo ni King Herod, pangita ini si James, kag ginpadakop ini si James, that he chose James first, suggests that this apostle may have been more publicly noticeable and influential than ever Peter or John. No? Kung i-compare naton siling sa mga scholars, mas galupok si James ikumpara kay Peter kay John. Kay si James ang iya zealousness sa ministry perti, no? Kag tungod sining ang noticeable siya publicly, ginpa pangita siya ni King Herod agod ipapatay. It was only after he saw the murder of James, Herod pleased the Jews that Herod proceeded to arrest Peter also. At least in the king's eyes, James seemed to be the most dangerous. He was probably thunderous, unrelenting of thunder. He was the son of thunder. So, nangin dangerous siya, nangin threat siya sa part ni Herod, kag tungod sini kinanglanon siya i-eliminate. Why? Because of his zealousness, and very aggressive in the ministry of the Lord, because he was called the son of thunder. That James became the first apostolic martyr. Siya ang nauna nga apostol nga ginpapatay or ginpatay. So, in punto diri nga aton ginatulok, zeal is a great virtue. And the Lord needs those who are fearlessly aggressive. No? So, amo ini ang ginapangita naman sang Dios sa aton subong. Kamusta ang aton zeal? Aggressive bala kita nga ang aton mga kabuhi sa pagbisan pa kay nagalupok ang mga sitwasyon or ang kainit sang aton kalibutan, bisan pa sa aton ginatubang this man James, in season and out of season, this man still remain as the son of thunder because of his zealousness, because of his zeal, because of his fervent spirit, and very aggressive in doing the Lord's ministry.
And this is the challenge for us, believers of Jesus Christ, ministers of the Lord. Kamusta ang zealousness sa take note, may mga tao nga grabe ang zeal nila sa ministry, but without real love in their hearts, that is very dangerous. Now, sa sini nga aga, tulukon naton ang pila ka mga bagay diri, but zeal also is prone to be loveless, insensitive, and masing naton lacking in wisdom. Insensitivity can destroy a ministry, can destroy. No, so diri makita naton may mangyat pila ka mga bagay diri. Some pastors who are orthodox in doctrine, upstanding, are utterly insensitive congregations and their own family. Yes, may madamo nga mga mensahero, madamo man nga mga pastors that when it comes to the doctrine, very strong, very firm, and even ang ilang moral kabuy maayo kag wala lamad, wala sang dagta kag maayo gid. But some of them, sometimes iban sa ila very insensitive to the needs and to the feelings of their congregations, even their own family. One of the example of insensitive nga person but zealous in the ministry, 19th century writer Henrik Ibsen told a Norwegian pastor nga pertigidya ang zeal niya sa ministry, gabaga-baga, no, hindi mapunggan. But because ang iya motto, all or nothing, that's his motto, all or nothing. So grabe ang iya ministry. Ano ang problema? Ang iya bata zealously ill nga dying, kag kinanglanon nga i-transfer sa isa ka location nila nga perti katugnaw, kinanglan madala siya sa isa ka lugar nga manginwarm kag madapatan sang bulong agod nga mabuhi ini nga bata. But the zeal of this father, wala iya gintulok ang sitwasyon sang bata iya, but he continues to do the work in the ministry and in the situation nga iya bata napatay. So sa pagkabatay sang bata iya nga may chance sa pamantani nga madalaw sa ospital, ang natabo hindi manami. Nalubong ang bata, kag ang mga tanan nga mga pwede bayo sang bata, ang ini nga tatay pinanghatag sa village. Kag may isa ka panapton or bayo sang bata nga amuni ang nabilin nga ginahag sang nanay, longing nga tani ang iya bata buhi pa. Sang nakita sing pastor nga iya tatay, ginkuha ini nga isa nga nabilin nga t-shirt or bayo sang bata nga wala kabalong nanay kag ginhatag sa mga kabata, sa isa man kabata sa village. But na-notice ang nanay nga may nabilin nga cup ang bata iya. Amumanto ang iya man nga ginasimutan, amumanto ang iya nga ginakapyutan. Kag unknowingly na ang the last stuff kag ginhatag, agod nga wala na sang anything nga naga-remind sa ila sang bata. So wala niya maintindihan ang feelings sang asawa o kon sang isa ka iloy. And according to the writings of Henrik, after a few months, wala yan na notice nga iya asawa napatay tungod sa consumption. Now, my point is, pwede kita mga pastors nga matutom sa ministry. Grabe ang aton zealousness in the works nga gintugan sa Dios. But be sensitive to the needs of your children, to the needs of your wife, to the needs of your family. Kay pwede kita mangin zealous in the ministry, pero ang aton kabuhi hindi maayo nga nagadala sang disaster sa aton pamilya. But John or James
nag-record sa Book of James kung paano ya inigin balance ang iya kabuhi, ang paghambal, ang pagginawi nga para sa iya kung nagakabuhi ka bilang Kristohanon, ipakita mo man ang ina nga pagka-Kristohanon suno sa imo pagtuo. There was also very amazing on my part kag nakibot ako sa singa person nga isa ka tawo nga known as the well-known evangelist. I know pastors kilala niyo ni siya, known as Billy Sunday. Billy Sunday. He was a great evangelist. He saw thousands of souls converted to Jesus Christ. But take note, listen. But every one of his children died in unbelief. Why? Because he had no time for them. Zeal without love, cruel and destructive. Sa mga pastors, familiar ini nila si Evangelist Billy Sunday. Nagakalipay siya nga magtulok sa mga thousands of souls coming to Jesus Christ for salvation. Kag nagalakat siya sa bisan diin nga lugar. But according every one of his children died in unbelief. Mga pastors dira nga nagapamati sa sininga mensahe. Nakabalugid ako sang inyo passion kasubong ko kag sa mahandom naton sa simbahan. But remember that the first church nga ginhatag home or our family. Nga dapat naton tipigan kag dapat naton talupangdon. Nga samtang naga-reach out kita sang komunidad, hindi naton sila ma-left behind. Matagaan naton sila sang tinion kag subong magadalag kung kabakilalas kag magapangalagad sila. Yes, hindi garantiya nga ara ka sa simbahan, hindi garantiya nga nagapangalagad ka okay ng tanan. Kag naga-enjoy ka nga nagatubong imo simbahan, nagadamo ang mga tao kag outreaches, but don't forget your time for your family. Remember in the Old Testament time, known as Priest Eli, ngang iyang kabataan, duaya kabata, nga wala nakakilala sa Ginoo. So this is a tragedy in our present situation. Madamo sa mga kauturan nga very zealous in the ministry, but take note, that zeal, cruel and destructive. Yes, isa sa mga sala ni Evangelist Billy Sunday, he had no time for his children in unbelief. So beware, pastors, ministers of God, kung ano ang inyo respect kag anong inyo handom kag magpadayon sa ministry sa Ginoo to reach out the community, nga daw hindi na kamo magpalauli, dumduman nyo gid ang kabataan ta, ang nauna nga congregation nga ginapatipigan sa Dios sa aton labaw sa simbahan nga ginapangalagaran nato. Without love, it is the most dynamic, dedicated zeal even in the Lord's work is nothing. Ano ang mga bagay nga ma-learn naton sa sininga tawo known as James? James known as the master's man. Kag ini si James isa ka tawo nga sa tapos niya nga na-comprehend ang iya relasyon kag iya commitment, nagpangalagad siya sa Ginoo sa piyak sang anuman kabudlayan. If we study the book of James, naga-record dira sang iya practical side sa pagtulok kag sa pagtudlo sa nga tuwag pagkakristohano. Yang aton mga kabuhi dapat mangindependent kita kag mangin-true kita sa pagpangalagad sa Ginoo. Now, as I close the message today, I would like to share sang nangin sitwasyon sa sininga apostol ni Christ. Kung ano ang experience ni James in the Lord's vineyard and in the Lord's ministry. According to the tradition,
when James had been sentenced to death. Why? Tungod nga ginpadakop siya, tungod very noticeable siya ang iyang public figure, kag nangin isa siya ka danger for King Herod, ginpahan siya kag nadakpan kag gindakop siya. So sa nadakop Herod had been sentenced to death and was about to be beheaded, ginotdan siya. The Roman soldier who guarded him was so impressed with his courage and constancy of spirit that he knelt at the apostles' feet, begging forgiveness for the rough treatment he had given him and for the part in the execution. So ini nga soldier nga gin-assign, isa man siya sang soldado nga nagkastigo kay James, isa siya ka soldado assigned for execution para sa kay James. According to the record, antes nga ginotdan si James ang ulo, ini nga soldado na impressed siya sang courage sa sini nga person, nga still relax, happy, and hopeful. Kag sa iyang espiritu nga makita naton ang very calm and humble in heart. So this soldier knelt at the apostles' feet. Nagluhod ining soldado, begging, asking forgiveness sang mga hindi manamik nga ginhimo iya kay James, kag subong man kabahin sa execution. James said to have lifted the man up. Ginbata kay ini nga tao while nga nagaluhod siya. Ginbata kaya ini nga tao, ginpatindog niya, and he embraced the soldier and he kissed the soldier and said, "Peace, my son. Peace to you and the pardon of your faults." The soldier is said to have been so moved by James' compassion but pabangon niya, and he hugged this soldier and he kissed the soldier. Kaginambalan, "Peace, my son. Peace to you and the pardon of your faults." Yes, the soldier is said to have been so moved by James' compassion that he publicly confessed Christ and was beheaded alongside the apostle. Imagine, church, during the time, not only James ang ginotdan sang ulo. Kag sa sina nga tion, hindi lang si James, kunding isa ka tawo nga among soldado nga nakabati, nakakita, kag nakatalupangod sang conviction kag conversion sa iya tagipusoon. Kag ini nga tawo publicly wala siya nagpalagyo, but publicly he confessed Jesus Christ as his only Lord and personal Savior, willing to die even sa sinangation nga ginotdan siya sa ulo. Why? Because of the ministry of the Lord nga hindi naton makonfined sa isa lang ka lugar, nga madamo sa makatawhan nga nagatulok sang aton kabuhi kag zealousness kag tuod nga pagkatawo sa pagpangalagad sa Ginoo. Utod sa aton naton-an subong, since ang aton nga data medyo nagaka-interrupt. But ang point ko diri, James was a fisherman, a simple and a very humble person. He was called by God, commissioned by God to become a minister, so willingly nga magatubang sa anuman nga consequence. But since he was called and addressed to him as the son of thunder, ang iya zeal, ang iya pagka-aggressive, ang iya pagkamatutom, nag-prevail sa iya pagkatao. Nga gingamit siya sang Ginoo, nga ang hambal niya sini Jesus Christ kamo na hambal ni James, yes, we can. And that is the suffering
and the real sacrifice nga ginportray sini nga tawo, because first and foremost, he loved the Savior. He loved the Lord Jesus Christ, and he was willing to sacrifice everything, even to the point of death. Utod ang mensahe subong nag-remind sa imo, be faithful in serving the Lord no matter what the situation, the conditions nga ginatubang naton sa pagpangabuhi. Ang akon lamang matbilin diri, makauturan ko sa Ginoo, pabilin kita nga magmatutom bisan pa mag-required ang isa ka sitwasyon nga mas worse kag required ang aton mga kabuhi. Yes, ang pagpangalagad sa Ginoo hindi lamang bagay nga makasiling kita okay. Sini Jesus Christ, makainom bala kamo sining nga kupa sa akong sa sining kupa nga akong pag-inom. Nga yes, we can. Meaning to say, nga pagsunod sa Ginoo naga-involve sa tuod nga risgo bisan pa ang atong kabuhi. So be faithful in serving the Lord. Remember James, known as a very humble, ini nga tawo nga gin-desire sa nga iloy nga magapungko sa ginharian sang Dios. In due time, manginila ini nga nangin experience siya, because God is gracious. So again, church, thank you very much for watching. Thank you for your time. Thank you sa sininga aga, sa sininga mensahe sa Ginoo. And thank the Lord nga na-deliver ini nga mensahe. Again, I love you with the love of the Lord, and I hope and I pray that this message makabulig sa inyo kinanglanon espiritual. Magapangamoy. Lord God, salamat sa sininga aga, salamat sa imong katutom, salamat sang imo mensahe nga amon karon natun-an. Ilabi na gid sa pagtuon namon sa kabuhi ni James, ini nga tawo o Ginoo nga nagdala sang dako nga encouragement kag pag-strengthen sa buo. Nagatubang siya worst to worst, but he never Christ, but nangin happy siya to accept sang kausa kag sang kabilihanan sa sining pagtuo. I hope nga ang mga mensahe mangin isa ka pagtulunan sa kada iloy, kag sa kada amay, kag sa tanan nga mga ministers sang Ginoo sa pagbilin nga magahimo sa obligasyon gayud yan. Lord, i-bless nga ako mga utod nga naga-view, kag padayon nga maga-view sa sining message Ginoo, sa sinigid nga tion ginadayaw ko ikaw. Again, thank you very much, and God bless. God bless you. Ang Ginoo magatipig sa inyong pamilya, sa inyong bugos nga panimalay, sa inyo nga ang dugo sang Ginoo, the blood of Jesus Christ, remember, is enough for us nga maga-cover sa aton, just to be secured sa sitwasyon sa aton pagpabuhi. Again, thank you very much sa mga classmates ko dira, mga pastors kag mga kauturan nga naga-view. Hindi ko kamo ma-mention isa-isa, but kitaon kamo diri sa akon. So thank you, God bless, and I love you.